into your cause we come. Deep in our hearts we long to be near to the throne of your glory. As we draw near to you, know that we're here to do your will. God, how we long to be near to into your court, into your court we come. Deep in our hearts we long to be near to the throne of your glory. As we draw near to you, know that we're here to do your will. God, how we long to be near to you. May our prayers be like you. May our prayers be like incense rising unto your throne. May our songs be a fragrance unto you. May our lives be as pleasing offering in all that we do. God, how we long to be near to you, near to you. God, how we long to be near to you. Into your court, into your court we come. Deep in our hearts we long to be near to the throne of your glory. As we draw near to you, know that we're here to do your will. God, how we long to be near to you. May our prayers be like you right there. May our prayers be like incense rising unto your throne. May our songs be a fragrance unto you. May our lives be as pleasing offering in all that we do. God, how we long to be near to you, near to you. Oh God, how we long to be near to you. Under the shadow, under the shadow.
under the shadow of your wings will I abide, and in your loving arms I will hide under the shadow. Under the shadow I
every breath that I am able, and I will sing of the goodness. One more time, sing it one more time. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah. Amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord because God is good. And all the time, God is good indeed. Amen. Nobody can deny it because God is good. And if you don't feel like saying it, make it to say it. Your soul might doesn't wanna say it, but your spirit is saying that God is good. So our soul has to be on top. Our spirit has to be on top of our soul. Amen. Amen. So, good morning sa ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube. At gusto po namin ipaalam sa inyo na ang ating service ay laging 10 o'clock in the morning. At sa darating na November 23, ise-celebrate po ng Bride of Christ Church dito sa Daly City yung Thanksgiving. Kaya ihanda na po natin ang ating mga schedule. Punta po tayo ng November 23. At kinukumbida po namin yung aming mga dating kasama dito. Kung marinig po ninyo ito, you are invited to come and join us in celebration ng Thanksgiving. Although alam po natin na araw-araw ay sineselebrate po natin ang Thanksgiving, na talagang tunay na tayo nagpapasalamat sa Diyos na binibigyan tayo ng panibagong buhay araw-araw. At yun nga po, sa November 23, we want to fellowship with you dito po sa 3344 San Jose Avenue, Daly City. Kaya you are all invited. At gayon din po, meron po tayong ginagawang Bible studies scheduled in different days. So kung nais po ninyong makabahagi o makilala pa ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo, kayo po ay ini-invite din namin. Mag-comment lang po kayo sa ating page. At gayon din, meron po tayong intercessory prayer meeting every Tuesday. At yun po ay sa Messenger. Kung interesado rin po kayo, message po. At kung meron kayong mga prayer requests, pwede nyo rin pong i-type dyan. At may nagmo-monitor po. At gayon din, meron po kaming ginagawang Monday through Friday na prayer meeting at 5:20 in the morning. Kung interesado rin po kayo na kung ginigising kayo ng Panginoon ganun kaaga, kayo po ay kinukumbida namin na makabahagi doon sa, kung gusto nyo makarating sa iba't ibang sulok ng mundo, yun po yung pagkakataon. In prayers, wala pong boundary. We can go from heaven to earth. Yan. Pwede rin papuntang hell. Para yung mga papuntang hell ay papanalangin din. O diba? Sabi nga, there's no place that Jesus cannot capture. Yan. At kung gusto naman po ninyo na makaranas ng pag-aangkin, ng legal na pag-aangkin, sumama po kayo sa Wednesday at 10 o'clock in the morning. Meron po tayong Treading the Land na in the Spirit, because we are spiritual beings na ginagamit ng Diyos. So, everything that we step on, pwede nating angkinin pabalik sa ating Diyos. Lahat ng hinahawakan ng ating pinagpalang kamay, pwede nating angkinin para sa Diyos. Kaya pabalik sa Diyos. Pero siyempre, kasama doon, malinis na puso. Di po ba? Dahil ang ating Diyos ay banal, sabi, blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Amen.
Yun po. At kung nais naman po ninyo magpagamit sa worship team, welcome na welcome kayo, lalo na po yung mga young people. Kayo po ay ini-invite namin. Hindi lang po ito hindi, namimili ako ng word na gagamitin eh. Baka pag sinabi kong seniors, masabihin naman nila, mga mature in spirit. Yun, mga mature in spirit. Iniimbita po kayo. Kaya yun. Kaya ngayon naman po, ay ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa para tanggapin ang mabuting balita ng Panginoon. Reminder, wala pong text-text, i-ano po natin, i-mute natin yung mga telepono, at let's concentrate in the Word of God, okay? Lahat po ang mata ay kay Pastor Frank. Wala po munang chika-chika, that can wait. May time pa po tayo dyan. Amen? So, kaya po, tawagin natin si Pastor Frank at palakpakan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Praise God. Truly, God is good. So God is awesome. So tell your neighbor, God is good. God is good. Amen. Truly, God is good. At welcome nga po ang lahat dito po sa malawakang gawain ito ng Bride of Christ Church. Binabati po natin ang lahat. Of course, nandito po sa bulwagang ito, dito sa sanctuaryong ito. Of course, yung mga kasama natin dyan po sa lugar ng Sacramento area, sa parte po ng Lathrop, Oakley. Of course, dyan po sa parte ng Nevada. Of course, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. One thing I know, God loves you. Amen. Look at your neighbor, sabihin nyo nga po, God loves you. God loves you. Amen. Praise the Lord. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. To God be the highest glory. Totoo nga po. Ang sabi nga po kanina ni Pastor Evelyn, ihanda natin ang ating mga kaluluwa. So, bakit po yung ating mga kaluluwa ang i-ready natin? Of course, ang salita po ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Amen? Amen. Ito lamang po, wala pong ibang pagkain ng ating kaluluwa, hindi po yung mga physical food. Pinakakain po natin ang ating mga physical food. Ilang beses nga po? 6. Praise the Lord. At nakahanda na nga po. Ayan, oh. So, marami tayong pagkain. Meron pang hopya, kararating yan. Ang daming hopya dyan. Oh. So, yan po ay para sa ating katawan. Pero yan po ay para sa katawan po yan. Pero ang napakahalaga po ay yung kaluluwa. Yan po ang dapat nating pakanin. So, bakit po merong mga depression ngayon? Bakit po merong mga sinusumpong? Kaluluwa po yan, no? Ibig sabihin, dapat yan ang pakanin po natin. Kaya po, i-ready natin ang ating mga kaluluwa ngayong umaga. So before that, dako po tayo sa ating declaration. No? So may request everyone to stand up please at this point of time. Gawin po natin prayer po ito. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God Holy Spirit in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Praise the Lord. Please remain standing. Manatili po tayong nakatayo. At ito na nga po yung pagkain ng ating kaluluwa. Importante, pakanin po natin, i-feed natin ang ating pong mga spiritual na katawan po. Binubuo po tayo ng body, soul, and spirit. Ang pinaka-importante pong pakanin natin ay ito pong ating soul and spirit. At ito nga po ang pagkain ay Word of God. Ang sabi na banal na kasulatan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So this morning, we're going to talk about isa pong napakahalaga na dapat pong malaman natin. So, pinahitilan po natin God's purpose in calling us. Ito po yung layunin ng Diyos, bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Ito po yung layunin ng Diyos, bakit kayo narito, bakit kayo na born again, bakit kayo nakakilala. Kaya napaka-importante po na ngayong umaga, i-focus po natin
ang ating mga isip sa pagkain spiritual this morning. So, dako po tayo sa aklat po na John chapter 15. Basahin po natin 14 to 16. Si Lord Jesus po ang nagsasalita rito. Jesus is the one speaking here dito po sa mga talatang ito. Handa na po ba tayo ngayong umaga? Amen. Ipid natin ang ating espiritu. Amen. So ang sabi ng Panginoon, you are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I've heard from my Father, I have made known to you. Verse 16, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit shall remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Let's bow our heads, let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Lord, salamat po sa oras pong ito. Isang pagkakataon na kami isasamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At kasabay po noon ang pagpipid namin sa aming mga espiritual na buhay, sa aming espiritu at kaluluwa sa umaga pong ito. Kayo po ang maparangalan, kayo po ang maluwalhati. Lord, in the mighty name of Jesus, lahat po magsabi ng Amen. Amen. You may be seated for a while. Purihin po ang Panginoon. Narinig po ba tayo dyan sa malayong lugar dyan sa likod? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So basahin po natin sa Tagalog ang ating pong text ngayong umaga. Sabi ng verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Amen? So we're going to talk about God's purpose in calling us. So in the previous verses of John chapter 15, kung mababasa po natin 1 to 8, we read about the true vine and the branch. So Jesus is the true vine and we Christian are the branches. So sa ating mga buhay po, bilang mga Kristiyano, so ang sinasabi po ng text, si Lord Jesus po ang vine, siya po ang puno at tayo po ay mga sanga. So the branch is connected to the vine in order to bear fruits. So nakikita po natin yan sa puno, kinakailangan nakadikit ang branch do sa puno para siya mamunga. And when a Christian bears fruit, it means he grow and matures. Kasi po tayo as Christian, we are connected to our Lord Jesus Christ in order to us to bear fruit. Tayo po ay nakakonekta. At pag tayo po ay namumunga, ang ibig sabihin, nagmamature po tayo. So, ibig sabihin, kung tayo ay Kristiyano, hindi tayo namumunga, hindi pa tayo nagmamature. Kasi po yung isang makikita po natin, and here in the verses we read, we learn that He has a purpose in calling us. Meron po siyang layunin kung bakit niya tayo tinawag. Life will become more meaningful and fulfilling if we will just understand that we are for a purpose. Doon lamang po natin malalaman na tayo po ay mapupulfill yung ating buhay. Pag nalaman po natin, meron po tayong purpose. For a mission. Meron po tayong purpose. Our existence is not an accident. We have a purpose. You ang bawat isa po sa atin, hindi aksidente. Meron po tayong purpose. Tandaan po natin yan, mga magulang at mga kapatid, meron po tayong purpose, meron pong layunin ng Diyos, kaya tayo tinawag ng Diyos. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano, hindi lamang po tayo na born again, kung ang bawat isa po sa atin may purpose. Kailangan pong tuklasin natin ang purpose natin. In fact, we are part of God's master plan. Tayo po'y bahagi ng pangunahing plano ng Diyos. Kung babasahin nga po natin, ang sabi nga ng
ni Lord kay Jeremiah 1:5. Alam po niyo itong text nito, ini-internalize ko to every day at kinukumpes ko to sa aming mag-asawa, sa aking sambayan, sa aking mga apo. Ang sabi diyan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. So merong layunin ng Diyos sa buhay po natin. Before I formed you in the womb, I knew you. Alam na po ng Diyos, bago tayo ilagay do sa sinapupunan, meron na pong plano ang Diyos sa buhay po natin. So God has called us to be His messengers and to share the gospel, the good news. Yung pong primary goal ng ating Panginoon. Primary purpose sa buhay po natin, ma-share po natin ang gospel. Ma-share po natin ang mabuting balita. Sabi nga po dito sa ating text, sa verse 16, our Lord Jesus Christ said, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you shall go and bear fruit, that your fruit shall remain, that whatever you ask, the Father, He may give you. Ang sabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y mamunga at matantili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. So from this text, there are 5 elements of God's calling. Meron po tayong makita bakit po tayo, yung pong kadahilanan ng Diyos, yung layunin ng Diyos, bakit tayo pinili. Number 1, point po natin, He empower us. Sabihin niya po natin, He empower us. O empowering. So binibigyan niya tayo ng kapangyarihan o kakayahan. Siya po nag-i-empower sa atin, binibigyan po tayo ng kakayahan ng Diyos. Amen? Yung pong layunin niya. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Ang sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Mga magulang at mga kapatid, si Lord, hindi natin natagpuan si Lord, tayo po ang tinagpo ni Lord. Amen? So the authorization and power, when God chose the birds to fly, He equips them with wings. Nung likayin niya ang mga ibon, in-equip niya, nilagyan niya ng wings. When God called us to do a task, He will empower us. Kapag tinawag tayo ng Diyos na gawin ang isang gawain, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan o kakayahan para po iti magawa. He empower us. Kaya ang sabi ng Acts 1:8, ano sabi? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall receive power, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay binigay sa atin ng Diyos. Amen? Nariyan po ang Holy Spirit literally. Kasama po natin the moment na tayo po na born again, nabaptize ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay pumapasok sa atin, in-empower na po tayo. Kaya nga po ang bawat isa po sa atin ay may power. Look at your neighbor kung meron pong power. Ano po, anong nangyari? Discharge na ba? Meron po tayong power. God will empower us and He give us authority to share the gospel, the good news, with power and authority, with boldness. Ibinigay po sa atin ng Diyos. Meron pong boldness, meron power. Kaya nga po pag ang isang Kristiyano ay nasa gitna yan ng mga hindi mananampalataya, hindi niya sasabihin na overpower siya. May natinig ako minsan, hindi ako magawa kasi marami sila. No. Ang Holy Spirit nasa iyo. Amen? Binibigyan ng power. Palakpakan natin ang Panginoon. He empower us. Si Lord kasama natin. Hindi po pwedeng di ma-share ang gospel. Ang sabi ng Luke 10:9, Jesus said, behold, I give you the authority to trample of serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa mga kapangyarihan ng kaaway, walang makakagapi sa inyo. Ang sabi, I give you the authority to trample of serpent and scorpion. Yung pong serpent and scorpion means the work and wiles of the devil. Ito po yung mga gawa ng diablo sa buhay ng mga tao. Meron tayong authority para i-resist, tanggalin ang mga gawa ng kaaway.
Yung pong mga ginagawa ng diablo sa buhay ng mga tao, sa bawat pamilya, meron tayong authority. Meron tayong kapangyarihan. Hallelujah, kayo mga tao sa kapaligiran natin o sa tahanan. Meron tayong authority na i-declare ang gospel sa kanila. Amen? We have the authority to trample them. So our authorization and ordination or appointment come from the Lord. Galing po ito sa Diyos. Once you become a Christian, you become a missionary of God and to share His love to your circle of influence. Kaya mga po sinasabi natin sa ating mga sphere of influence. Not by accident na nandun kayo sa trabaho niyo. Not by accident nandun ka sa tahanang yon. It's not by accident natira ka ron. Meron kang purpose doon sa sphere of influence. Hallelujah, meron kapangyarihan. He give us. He empower us. Second, na makikita natin sa text natin, He sent us. Tayo po'y Kanyang isinugo. O ibig sabihin, para soul winning. Ang sabi ng text natin, that you should go. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go. Upang kayo'y humayo. The mission. So what is the mission? The mission is to win soul or soul winning. The heartbeat of God is soul winning. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang tibok ng puso ng Diyos. Soul winning. Hallelujah. God has only one Son. Iisa lamang po ang anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Kristo. Siya lamang, but He sent His Son to be the first missionary to the world. Siya po yung unang missionary na ipinadala ng Diyos. Siya po yung una. Ang sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao, anak po siya ng tao dahil nagkatawang tao siya. Ang sabi, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Mga naligaw, lost. Nasaan yung mga lost people? Nasaan yung mga lost soul? Huwag po nating tingnan yung napakalayong na mga bansa, dadalhin ka ron. Baka dyan sa katabi mo. Baka katabi mo natutulog yan, lost soul na pala yan. Kasama mo sa tahanan, lost soul pala yan. Wala kang ginagawa. Meron. Because, kaya na naligaw. Sinasabi ng Panginoon, sinasabi rin, for the Son of Man has come to seek and to save that what was lost. Because people are lost. Nagkasala po si Adan at si Eva at napasa po sa atin yung lahat. Kinakailangan po magkaroon sila ng kapatawaran ng kasalanan. Kailangan po yung mga tao manumbalik sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ng Romans 3:10, it is written, there is none righteous, no, not one. Ang sabi, ayon sa nasasulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino bang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lost, hiwalay, naligaw. Pero meron po tayong in order tayo ni Lord. Kailangan po sila ay marating. Hallelujah. Kaya kasi po ang lahat. So sin separate us from God. So what is sin? Ano po ba yung sin na dapat talagang ang mga tao? Dahil sila hiwalay sa Diyos, dahil dapat magkaroon ng kapatawaran because sin is breaking or transgression of God's law. Sin is disobedience and rebellion against God. Sin is to miss the mark of God's holy standard of righteousness. That's why, so sin separate us from God. That's why you cannot be in sin or you are in Him. Hindi po pwedeng magsamahin. Sinfulness and godliness cannot go hand in hand. Ang pagiging makasalanan at pagiging makadiyos ay hindi pwedeng pagsamahin. These two cannot go together. At how serious is sin? Bakit po napakaseryoso? Bakit po kinakailangan yung kasalanan ay mapatawad? Wala ang kasalanan at hanapin po itong mga lost people. Ano sabi ng Romans 6:23? Palagi natin narinig. For the wages of sin is? For the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay? Kamatayan. Kaya nga po ang isang tao, pag hindi tumanggap sa Panginoong Yesus, hindi nagsisi ng kasalanan, maaaring yan ay kasama natin sa bahay. Saan sila mapupunta? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Eternal death. Death in hell. Eternal death in hell. Everlasting torments.
Kaya nga po tayo sa church, meron po tayong mission. Ayaw natin ang ating mga kasama sa bahay ay mapunta sa dagat-dagatang apoy na impyerno sapagkat kawawa ang kanilang kalalagyan. Meron pa pong pagkakataon kung sila hindi pa binabawian ng buhay. Meron pa po. Kasi po, grabe. Grabe ang magaganap sa kanila kung hindi natin sila madadala at makakarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which is burned with fire and brimstone, which is the second death. Ano sabi? Sapagkat malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na apusupre na siyang pangalawang kamatayan. Imagine po ang kahinat na ng mga tao. Maaring tayo sitting pretty lang. Maaring wala tayong ginagawa. Pero yung pala mabubulid na pala sa impyerno yung ating mga kasama sa bahay. Maaring yung anak, maaring yung magulang, mga kamag-anak yan. Naglulunoy sa kasalanan. Subalit, hallelujah. Yan po ang kahinat. That is the fate of the lost sinner because lost men are condemned already. So sinner are lost and condemned. Subalit ganun ang Diyos po ay mahal po tayo ng Diyos. Amen? Hindi po siya papayag na yung kanyang mga nilalang ay mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. But God so loved us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya nga po tayo in-empower ng Diyos. Tayo po isinugo ng Diyos. Amen? Isinugo po tayo. Katulad ng kanyang anak. He sent His Son, the first missionary, to save people from their sin and death in hell. Kaya po, habang tayo buhay mga magulang, mga kapatid, tayo po'y mag-double time, hindi lamang double time. Baka wala pa tayong nasisira ng gospel. Baka wala pa tayong ginagawa, nagkikip-kip balika tayo sa mga tao sa kapaligiran natin. Pero si Lord, mapagmahal po siya. Sabi ng John 3:16, ang sabi ng central text ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Simple lamang po ang sasabihin natin kung hindi pa tayo. Lahat po ng message na tungkol sa salvation, narinig nyo na rito sa pulpitong ito. Narinig nyo na po ang lahat. Pero ito pong simpleng text, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak upang sino mang sumampalataya. Yun lang ang sasabihin natin, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. At hindi ka mapabamag, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan because salvation is through Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga po, that's why our Lord Jesus Christ, when He has finished His mission on earth and will return to heaven to be with God the Father, He gave the Great Commission. Ibinigay niya ang Great Commission. Ang dakilang utos, at ito po yung dakilang utos ng Panginoon ay nakarating po sa atin. Nakarating po sa atin ang Great Commission. Ang sabi ng Mark 16:15-18, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, tayo po ang mga present disciple. Amen? Natutuwa po tayo kasi sa umaga pong ito, even yung mga kapatiran natin lumipat ng malalayong lugar kasama natin. Kasi mayroong commission. Amen? Ang sabi ni Lord Jesus, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And this and will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means. They will lay hand on the sick. And they will recover. Ano sabi ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang lahat ng sumampalataya at mabautiswan ay maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. So napaka-importante po mga magulang at mga kapatid, ang isang tao ay makatanggap sa Panginoon.
Wala pong iba, hindi relihiyon ang tatanggapin. Ang tatanggapin po ay si Lord. Si Lord Jesus. So this is the Great Commission for every believer of the Lord Jesus Christ. So the other phase of the Great Commission is in Matthew chapter 28, 19 to 20. Ang sabi ni Lord. Umpisa natin sa 18. Ang sabi ni Lord Jesus, all authority has been given to me in heaven on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So this is our authority and assignment to go and win soul for Christ. Makapagdala po tayo. Kaya nga po yan ang ating motto, hindi po ba? Ano yung motto natin? Each one bring one soul to Christ. Each one bring one. Because if you are not winning soul for God, then you are missing one of God's purpose for our lives, which is to bring people to Christ. Yan po ang isang layunin. Kung hindi tayo nag-win soul, wala yung isang layunin ng Diyos para sa buhay natin, hindi magaganap. Ang sabi nga ng Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Yun daw pong nag-win soul, nagso-soul winning ay wise. Amen? So number 3, point natin this morning, isang layunin, purpose ng Diyos sa pagtawag sa atin, He make us bear fruit. Tayo'y po'y Kanyang pinamumunga. Fruit bearing. Ang sabi ng ating text, and bear fruit. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you will go and bear fruit. Ano sabi? At mamunga. So the reproduction. So the joy of God's call is to see someone born to the family of God through our witnessing. Yung pong joy na Lord, ang kagalakan ng Diyos. So in John chapter 15, Jesus explained the importance of being connected to God so that we become fruit-bearing people. Kaya po tayo nakokonekta para po tayo ay mamunga. Kung ikaw po hindi connected kay Christ, sa ating Panginoon, hindi ka mamumunga. Hindi ka mamumunga kung hindi siyang pangunahin. Ang sabi nga Lord Jesus, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Kung kayo ay malayo sa akin, kung hindi kayo nakakonect sa atin. So reproduction is part of God's plan for us. In fact, God's first command to all creation is to produce its own kind. Yan po ang kanyang sinabi. Christians should reproduce other Christians. Tayo pong mga Kristiyano, i-produce po natin ay mga Kristiyano rin. So believer of God should reproduce by sharing Jesus to the world. And once we obey the command, our lives will become full of joy, fulfillment, and excitement. Hindi po ba pagka tayo napakashare ng gospel, merong isang tumanggap sa Panginoon, tuwan-tuwa tayo, di po ba? Nalulugod tayo. Pag merong dinala kayo rito sa lugar na ito, nalulugod of course ang Diyos. Ang sabi nga ng John chapter 15:11, this thing I have spoken to you, si Lord ang may sabi, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. That's why po napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa, yung alam ko po na very prayerful po ang bawat isa po sa ating church. Amen? Mapapanalangin din because prayer is always part of soul winning. Ipinagpe-pray muna natin yung mga pupuntahan natin. Ipinagpe-pray natin ang maliligtas. Meron tayong prayer list. Meron tayong mga listahan ng mga gusto nating maligtas na mga tao. Sino po merong mga listahan? Hindi listahan ng order, ha? Yung sinasabi ko po ay hindi po listahan ng mga order ng mga produkto. Ha? Ang sinasabi ko, listahan ng mga tao pinagpe-pray. Gusto niyo maligtas. Because prayer is always part of soul winning. And as we share the gospel to others, prayerfully, we will surely have good harvest. Meron po tayong good harvest. Remember what the Word of God said in Psalms 126 verse 5. Those who sow in tears shall reap in joy.
Those who sow in tears shall reap in joy. Tayo po'y mag-persevere. Ipag-pray po natin. Ayaw pang tumanggap, ipag-pray natin. Ayaw pang sumama sa church, ipag-pray natin. Baka sabihin, ayaw tigas ang ulo So, hayaan na siya. No, mga magulang at mga kapatid, sisingilin sa atin ng Diyos yan. No? Bayaan na lang sila. Ganyan po, matigas ang ulo, mga magulang at mga kapatid. Hindi, pag-pray po natin, pag ginawa po natin, nakasalalay po yan sa mga tuhod natin kung paano tayo nananalangin. Ang sabi nga ng Luke 15:10, Jesus said, likewise, I say to you, there is joy in the presence of God, in the presence of the angel of God over one sinner who repents. Gusto po ba natin magalak ang langit? Amen. Alam po ba ninyo, pag nagsishare kayo ng gospel, nakatingin po ang kalangitan sa inyo. Pag meron pong tumanggap, nagpapalakpakan ng mga anghel. Ang sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Every time na may tatanggap ang mga anghel sa langit, ang kalangitan ay nagpapalakpakan. Gusto po ba nating mapasaya ang langit? Amen. Hallelujah. So mag-share po tayo. So number 4 sa ating pong text. So ay yung purpose ng God's purpose in calling us. He help us take care of our fruits. Tinutulungan niya tayong pangalagaan ang ating mga bunga. It's about mentoring. Mentoring. And that your fruit shall remain. Ang sabi niya, at manatili ang inyong bunga. God wants us to be a responsible parent in the Lord. We take care of our spiritual children in faith. Sila po ay ating pong inaalagaan. We birth them spiritually and we are not abandoning them after their birth. Yan po ang purpose po at layunin po ng ating church. Hindi lamang basta sila nakikilala. Diyan po lumalabas yung discipleship. Evangelism and discipleship. We have to disciple them and teach them so that they may grow in the knowledge of God, become missionary also like us. Kaya po napaka-importante po yung ginagawa natin. Meron tayong discipleship, meron po tayong Bible study, prayer meeting, halos lahat po nandyan ha. Kaya po napaka-importante mag-involve po tayo sa ministry ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alagaan po natin. Yung pong each one, bring one. O each one, teach one. Pag meron kayo nakilala, ishare na natin ang gospel. Turuan natin. Each one, teach one. Ito po yung principle po ni Paul. Paul's principle of teaching, of training. And Paul explained this to young Timothy. Sinabi niya ito kay Timothy sa 2 Timothy 2:2. Ang sabi niya kay Timothy, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach other also. Ang sabi niya, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. So kaya napaka-importante po na meron disciple. Kaya nga po yun ang purpose, matapos pang isang tao ay madala sa pananalig at pananampalataya, madala natin sa Panginoon. Hindi natin basta iiwan, kundi tuturuan natin mag-share. Imagine po, ayon po sa principle nito, kung tayo po bawat isa sa atin, each one bring one, each one teach one. Alam po ba ninyo magaganap kung isa ngayon, naging 2 na kayo, sa susunod na taon, 2 magiging 4. In 33 years, ang sabi, if each one will teach one, at the end of 33 years, more people will be trained than the population of the world. Kasi po, pag ginawa po natin itong principle nito, bawat isa, nakakuha na isang disciple every year. Alam po ba, in 33 years, ito po 8,589,934. Marami po. Ibig sabihin, billion. Mas marami pa sa populasyon kung gagawin po natin ito. Amen? This is God's desire for multitudes to follow Jesus. Alam po natin ang kaganapan ngayon, talaga pong mahirap mag-share. Kung minsan, sabi nga nung mga kasabihan, para kang bumabatak ng bayawak sa lungga. Alam po ba niyang bayawak? Sino po nakakita ng bayawak? Wala, yung butike. Butike na lang. So, ibig sabihin, para raw mag-share. Ibig sabihin, mahirap, pero mga magulang at mga kapatid, meron. Kasi meron tayong power, kapangyarihan. Amen? Hallelujah.
At ito po ang isang pinakamaganda. Pagka tayo po'y nagso-soul win, meron pong pangako ang Diyos. Sa ating point number 5, He will send us blessing from the Father. Ipadadala niya sa atin ang mga pagpapala mula sa Ama. Blessing. Ang sabi sa text natin, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you will go and bear fruit, that your fruit should remain. Anong sabi sa huling text? That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito po yung pangako sa mga gumagawa ng soul winning, ng Great Commission. So what is your whatever? Yung sinasabi niya, whatever. Ano yung anuman? Ang sabi ni Lord, anuman ang hingin ninyo. Ano po yung anuman ninyo ngayong umaga? Meaning, what is your need? Ano po yung kailangan mo? Whatever you ask the Father in my name, He may give you. So what is your needs? There is a promise here to those who do soul winning. Ito po yung pangako. Whatever you ask, it will be granted to you. You may need a breakthrough in life, maybe financial, in your career, family relationship, physical healing, salvation of loved ones. Ipagkakaloob po yan ng Diyos kung tayo po ay nagso-soul winning. Kung ginagawa natin so, our Lord Jesus Christ said that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ang ibig sabihin, a-answer yung maging yung ating mga panalangin. Sasagutin ng Diyos. So yun palang principle. At yun ang pangako ng Diyos. Ang sabi nga ng Mark 11:24, Jesus said, therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe. Believe that you receive them and you will have them. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano bang hingin ninyo sa panalangin, umasa kayong matatanggap na ninyo, yon at matatanggap nga ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And Jesus reaffirmed this in John 14:14. Jesus said, if you ask anything, paulit, if you ask anything in my name, I will do it. Hallelujah. So, what is your whatever this morning? Ano po yung pangangailangan mo ngayong araw na ito? So, another promise of God to all soul winners is in Matthew chapter 28:19-20. Ito po yung pangako. Ito po yung pangako. So, sabi ron, go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. At ano pang, and lo, I am with you always. I am with you always, even to the end of the age. Anong sabi? Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga magulang at mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, ang sinabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ino-orderan po niya tayo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga magulang at mga kapatid, yan po ang pangako sa ating kasama natin si Lord. His promise, I am with you. He is the great I am. He is the great I am. I am, sabi nga ni Lord, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection of the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is with us. Emmanuel, I am always with you. I am with you always. Amen? Natutuwa po ba kayo kasama natin si Lord? Amen. Palakpakan natin. May request everyone to stand up please this morning. So God's purpose in our life, He empowered us to do the task that He gave us. He sent us to win soul or soul winning. He make us bear fruit. He help us take care of our fruits. He will send a blessing from the Father. His promise to those who do soul winning. Kaya nga po, mapalad tayo. Gawin po natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Amen? Hiniling ko po ang lahat na tumayo sa umaga po ito bago tayo manalangin.